As kung buksan natin ang Romans 4 verse 18 to 21, ito yung tumutukoy kay Abraham. Romans 4:18 to 21, ganito ang sabi. Umaasa kahit wala ng pag-asa. Siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi. Magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may mga 100 taon na noon at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas niya ang pananampalataya, pinalakas siya ng pananampalataya habang niluwalhati niya ang Diyos. At lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Ang pampungat na pangungusap dito sa ating binasa ay umaasa kahit wala ng pag-asa. Mahirap yata ang panghawakan ito. Pero ito ang matibay na pagtutuon ni Abraham. Ito matibay na pagtuos sa pananampalataya ni Abraham at ito'y nakatatak na sa kanyang pagkatao. Maaari ba nating matanggap o mangyari sa buhay natin ang bagay na ito, ang paniniwalang ito, umaasa kahit wala ng pag-asa? Oo naman. Dahil kung ating babasahin ng naunang talata, verse 16, tayo yung mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Iisa lang ang ating pananampalataya. Kaya ang tanong dito, paano ito mangyari sa atin? At dito sa ating binasa, mayroong tatlong dapat nating tularan na naging katangian ni Abraham. Upang sa ganon, mapanghawakan din natin yung pamagat natin na umaasa kahit wala ng pag-asa. Una, si Abraham ay hindi nawalan ng pag-asa. Yun ang kailangan natin sa ating matinding kalagayan. Hindi dapat sa atin ang mawalan ng pag-asa sapagkat ang pag-asa ay kaakibat ng pananampalataya. Tingnan niya sabi sa verse 4:18. Umaasa kahit wala ng pag-asa. Siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Siguro kailangan natin paliwanag ito. Now, sabi dyan, umaasa kahit wala siyang pag-asa. Magkahiwalay po yun. Hindi siya umaasa doon sa kawalan ng pag-asa, kundi umaasa siya sa Diyos na nangako sa Kanya. Maging tayo man sa ating kalagayan sa buhay nito, maaring wala ng pag-asa ang ating kalagayan, pero hindi nawawala ang Diyos na ating dapat pag-asahan. Kaya ang sabi dyan, umaasa saan? Sa Diyos. Kahit na sila ay wala ng pag-asa sa kanilang kalagayan. Umaasa si Abraham sa pangako ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, isa sa pagka-Diyos. Genesis 15:5, di ba? Ating pinag-aaralan ito. Na ang Panginoon ay nangako kay Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Kung gaano karami ang bituin, ganoon ang magiging lahi niya. At yun ang pinanghawakan ni Abraham. Kaya kung siya umasa sa kabila na wala na siyang pag-asa sa kanyang kalagayan. Dahil alam naman natin, matanda na siya at baog na si Sarah. Minsan ganoon tayo. Sa ating sitwasyon, walang kang pagkapag-asa. Bitiwan mo yan. Umasa ka sa Diyos na nangangako sa atin na mayroong katugunan. Kaya sabi ko sa ating verse 18 again, sabi dyan, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Yung pag-asa niya, wala doon sa kanyang kakayanan, kundi ang pag-asa niya ay sa pangako ng Diyos, na siya ang magiging ama ng maraming bansa. At, ang sabi nga, ayon sa pangako ng Diyos, magiging napakarami ang iyong binhi. So, kanino siya nawalan ng pag-asa? Si Abraham? Nawalan siya ng pag-asa sa kanyang katandaan at pagkabao ni Sarah. Isinatabi talaga niyon. Minsan, yun ang ating gamitin. Isuko natin na walang magagawa ang lahat ng ating paraan para may sa katuparan yung pangako at inaasahan natin. Dapat doon tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Kaya tingnan nyo sabi sa 19, hindi siya nanghina sa pananampalataya. Ano nangyari? Itinuring niya ang kanyang sariling katawan tulad sa patay na,
sapagkat may 100 taon na siya, at si Sarah ay baog. Pag sinabi pong itinuring niya, no, talagang itinuring niya sa kanyang sarili at kay Sarah, wala na silang magagawa. Imposible silang maging magulang ng napakaraming bansa. Kaya sumuko sila sa kanilang mga sarili, kundi umasa sila sa Diyos. Yan ang isang ugaling isang Kristiyano. Ang pananampalataya ni Abraham, iisa pananampalataya natin, sapagkat tayo ay anak ni Abraham sa pananampalataya. Kaya kung si Abraham ay umasa sa kabila ng kanyang kawalang pag-asa, magagawa rin natin. Dahil hindi kayo maasa sa ating kakayanan, kundi umaasa tayo sa Diyos na nangako sa atin. Ikalawa, sa verse 19, hindi siya pinanghinaan ng pananampalataya. Ang sabi sa verse 19, hindi siya nanghihina sa pananampalataya. Bagkus, ang ginawa niya, itinuring niya kanyang sariling katawan tulad sa patay. At maging kay Sarah, ang pagkabaog ni Sarah. Alam niyo, may magandang nakikita dyan eh. No? Kapag tayo ay nasa gitna ng pangangailangan, problema, napakabigat, huwag tayo bumili sa Diyos na nagbigay ng pangako. Umasa tayo at ang pag-asa natin ay nakakabit ang pananampalataya. Huwag tayong panghinaan ng pananampalataya. Dahil kapag pinanghinaan tayo ng pananampalataya, nagtitiwala tayo sa ating magagawa. Nagtitiwala tayo sa ating sariling kakayanan. At para hindi panghinaan si Abraham dito sa kanyang pananampalataya, anong ginawa niya? Itinuri niyang patay ang kanyang sariling katawan. Itinuri niyang patay ang mismong katawan ni Sarah. Wala silang magagawa. God said, suko ng Panginoon. Patay kami mag-asawa pagdating doon sa pagpapalang maaaring matanggap namin. At dahil ang turing niya ay patay sa kanyang sarili, buhay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Di ba? Kapag mayroon tayong ibinaba, siyempre, isa natataas. Pero pag pinipilit natin pinapantay ang sitwasyon, hindi tayo tumitibay, kundi nangingimbang tayo. Ang ginawa ni Abraham, hindi siya pinanghinaan ng pananampalataya, itinuri niyang patay ang kanyang sarili. Ganun tayo minsan. Sa bahay, trabaho, minsan suko natin sa sarili natin, Lord, hindi ko talaga magagawa ito, wala akong kakayanan. Kahit ano pang gawin ko, makakaroon mo na ako ng konting bagay, maaaring magawa, pero hindi yan sapat, kailangan ako sa iyo magtiwala. Ituring natin ang ating sarili na wala tayong kakayanan. Nang sa ganun, tumibay tayo sa pananampalataya. So yung una, ano yung una? Hindi siya nawalan ng pag-asa. Umaasa siya kahit walang pag-asa. Ikalawa, hindi siya pinanghinaan ng pananampalataya. At pangatlo, sa verses 19 to 20, siya hindi nag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos. Ang sabi sa 19, hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuri niya ang sariling katawan tulad sa patay na sapagkat siya may mga 100 taon na at ang pagkabaog ng bahay bata, dapat manghina siya dyan, dapat mawalan siya ng pag-asa. Pero ang sabi, gayon man, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala. Na kapag sumipol sa ating isipan na maaaring hindi yata matutupad ito, maaaring hindi ako tutugunin ng Panginoon, di mangyari yung sinabi niya sa Bible na pangako sa akin. Pag yan ang ginawa natin, na wala tayong pananampalataya, wala tayong pangahawak sa kanyang pangako. So, kanyang pag-alinlangan, hindi niya ito pinasibol, kundi siya ay talagang kumapit sa pangako ng Diyos at hindi siya nagkaroon ng di paniniwala kahit minsan. Sa buhay ni Abraham, wala tayong mabasa na si Abraham ay nawala ng paniniwala. Kahit napasok siya sa kamaliang desisyon, pero sumusunod pa rin siya sa Panginoon, hindi siya nawala ng paniniwala. Kundi, ang ginawa ni Abraham, pinalakas siya ng kanyang pananampalataya. Paano siya pinalakas ng kanyang pananampalataya? Ang sabi dyan, kundi pinalakas siya, verse 20, ng pananampalataya
habang niluluwalhati niya ang Diyos. Alam nyo, yun problema sa atin eh. Pag may problema tayo, lumalayo tayo sa Diyos. Kapag may problema tayo, pinanghinaan tayo sa ating mga katungkulan. Imbes, yun ang means of grace natin para tumibay tayo sa ating pananampalataya. Luwalhatiin natin ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa mga Bible studies, sa mga panalangin, sa mga pagbabasa, sa ating pag-fellowship, sa ating pag-attend ng mga gawain, doon natin naluluwalhati ang Diyos dahil yan ang means of grace. Kaya si Abraham, pinalakas siya ng panampalataya dahil niluluwalhati niya ang Diyos. Marahil, kung papansinin niyo mga magulang, ngayon hindi ko narinig sa mga magulang yan na nag-aaway sila ng mga anak nila eh. Malalaki na kasi. Mga estudyante, di ba? Mga bata, mga grade 2, grade 1, hindi na, may stick ngayon nanay eh. Narga! Ano yan? Bakit hindi pa alam yan? Bakit yan? Bakit? Ganun pa rin. Umiyak na yung bata, grabe naman si nanay. Di ba? Ano ba yun ng nanay? Bakit pinagsasabihin ng anak, mag-aaral ka? Bakit? Dahil nais na nanay na siya'y makarating doon sa tamang kalalagayan niya pagdating sa buhay niya. Yung bata ngayon walang malay kung anong magiging buhay niya. Depende siya sa magulang. Pero ang magulang nakatanaw sa kanyang kinabukasan. Kaya lagi siyang inutusan, mag-aral, minsan masakit. Minsan naman marami. Alam mo, minsan ganito eh. Ganun din sa iglesia. Maaaring pinagsasabihan kang umatin ka, pinagsasabihan kang gawin mo ito, dahil nais ng iglesia na tumago ka, marating mo yung pagkakatawag sa inyong Panginoon. Pero imbes na tayo ay makinig, maging masunurin, maging humble sa mga nangyari, dahil inuupusan tayong attend ng Bible study, mag-pray araw-araw, magkaroon ng pag-devotion, hindi natin ginagawa. Ang totoo nun, nangihina ang pananampalataya. Si Abraham niluwalhati ang Diyos, kaya siya pinalalakas ng pananampalataya. At dahil dyan, kahit wala ng pag-asa, ang kanyang sarili, umaasa sa Diyos, at ang sabi sa verse 20, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluwalhati niyang Diyos, 21, at lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang itinangato. Lubos na naniwala. Bakit lubos? Dahil pinalakas siya ng pananampalataya. Kumakain siya ng kalakasan ng kanyang pananampalataya. Si Abraham noon, ang kanyang pagluluwalhati ay pagbibigay ng papuri, pagsasakripisyo sa ating iba. Hindi na tayo mag-aaltar, magbabasa, mag-share, makikinig ng preaching, mag-aaral ng salita ng Diyos. Yan ang means of grace. Dapat nating luwalhatiin ng Diyos niya. Nang sa ganon, lubos tayong maniniwala na kaya ng Diyos gawin ang kanyang pangako. So, ang leksyon, maaaring makita natin ngayong gabi. Panalangin natin, mga kapatid. Napapansin niyo ba, mga kapatid ngayon, mga kapatiran, mga nanghihina? Alam mo bakit? Puno na rito sa kaalaman. Pero hindi sinasagawa. Maraming may alam. Pag sabi mo, alam lahat. Pero hindi makita sa buhay. So ipanalangin natin na kaya isagawa nila ito sapagkat ito yung pagluwalhati ng Diyos, dito sila lumago. Dahil dito, mapapatibay ang kanilang pananampalataya. Pag-pray natin na sila'y umasa kahit walang pag-asa. Sa Diyos ang maasa at bumitiw na sa sarili, wala nang pag-asa. Sila'y huwag paminaan sa pananampalataya. At ipag-pray din natin na sila'y huwag mag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos. Yun ang ating pag-pray ngayon. At pangapat, panalangin din natin ang ating sarili. Kahit ilan lang tayo rito, gabutin na, makikita natin mga mahihinan ng mga kapatid. Kasi kung malalakas pa ng palataya, nandirito lahat siya. Na sana tayo din sa ating sarili, umasa kahit wala ng pag-asa.
Huwag panghinaan ng pananampalataya at huwag mag-alinlangan sa mga pangako. Tuloy na rin. Huwag tayong tumigil. Kaya na, akala ko ako lang isang lalaki. Pero di na ako nagtitigil tayo. Katulad kagabi, Bible study, kami lang ni Ama. Pero kaya tuloy ko rin. Dahil si Maris, marami siyang na-share. Tinanong ko siya kung kaligtasan, hindi niya alam. Nasabi ko, Maris, kaya ka tayo may Bible study rito para di mag-upla, para manaman mo. Dahil kung hindi, mapapaniwala ka sarili mo ligtas na, pero totoo hindi pa. Tinanong ko siya, para magaligtas, lahat ng gawa, lahat ng inasahan niyang gawa, kaya siya naligtas. Ano yan? Hanggat hindi nakikinig ng mga pag-aaral, wala kang asahan. So, ito ang ating layunin na manatili tayong matatag sa ating panampalataya dahil ang ating sinasampalataya ng hindi nagbabago. Lagi siyang may pangako. Okay? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ng ating natutunan ngayon. Sa kabilang Panginoon, napakaraming nating kaalaman, pero hindi pala yun ang batayan, Panginoon, ng kaladuan. Ang batayan po ng kaladuan ay sinasagawa ang kanyang mga natutunan, ang kanyang pananampalataya, nakikita sa kanyang buhay. Kaya tulungan nyo kami ngayong gabi na ipanalangin namin ng aming mga kapatid na sila'y umasa kahit na walang pag-asa. Kasi sila'y huwag panghinaan sa kanilang pananampalataya, kundi palakasin sa pamagitan ng pagluwat at hati sa Diyos. At huwag silang pagduda, Panginoon, makalilangan sa mga pangako na inyong pinitiwan. Sapagkat mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ninyong pinitiwan, kailangan ay hindi magkakagulan. Amin dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen.